Article 1175. Usurious transactions shall be governed by special laws. Kapag sinabing usurious transaction, ito yung mga pautang na may sobrang taas na interes. Yung mga usurious transactions, hindi siya sakop ng civil code. Instead, special laws ang nag-govern sa kanila. Specifically, the Usury Law, Republic Act Number 2655. So, itong batas na ito, originally dinesign siya para mag-set ng ceiling sa maximum interest rate na pwedeng i-charge ng lender. Pero wala na tong interest ceiling na piniprescribe ng usury law. Tinanggal na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede na mag-stipulate ang party sa kahit anong amount ng interest na gusto nila. Pero di ibig sabihin nito na may absolute right na si lender dahil kapag unfair o masyadong oppressive to the borrower ang interest, pwede siyang i-void ng court o i-reduce. Requisite for recovery of interest. Hindi ibig sabihin na kapag nagpautang ka, automatic makakakuha ka ng interest. Para makarecover ng interest, dapat present tong tatlong to. So number 1, the payment of interest must be expressly stipulated. So, dapat may malinaw na kasunduan na may interest. Hindi pwedeng mag-a-assume lang. So, dapat expressly stipulated. Number 2, the agreement must be in writing. So, hindi sapat na usap lang. Kailangan in writing. Third, the interest must be lawful. So, dapat legal yung rate ng interest. Hindi pwedeng sobrang taas ng interest na parang nananamantala na. Makatanungan.